Magandang umaga mga bata. Ako nga pala ang magiging teacher niyo ngayong araw. Ako si Teacher Jonel. Magandang umaga mga bata. Lahat ay magsitayo. MJ, pwede mo bang pangunahan ng ating pagdarasal? Salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ann, mayroon bang lumiban sa araw na ito? Ako'y natutuwa dahil walang lumiban sa araw na ito. Bago magsiupo, maaari ba ang lahat ay ayusin ng maayos ang kanilang mga upuan at siguraduhin walang mga kalat at papel sa paligid ninyo? Ngayon, meron ako ditong isang card. Alam niyo ba kung ano ito? Tama! Para saan natin ito ginagamit? Magaling! Ano naman ang gagawin natin sa ating pupuntahan? Tama! Ito ginagamit natin upang makapunta sa ibang lugar. Ngayon, meron ako ditong isang kwento. Kwento ng isang batang lalaki na kung saan ay gusto niyang magbakasyon. Gusto niyo bang malaman kung saan tungkol ang kwento? Mahusay! Ngunit bago nating simulan, ano nga ba ang dapat nating tandaan habang nakikinig ng isang kwento? Tama, umaasa ako na iyon ay magagawa nyo. Babasahan ko kayo ng isang kwento tungkol sa isang grade 1 na estudyante na nagkangalang Albert. Makinig tayo mabuti. Masaya si Albert nang matapos ang klase noong April. Dahil sa susunod na buwan ay magbabakasyon siya sa bahay ng kanyang lola sa Siargao. Naglakbay siya sa Siargao noong May 5. Dinadalaw niya ang kanyang lola doon. Nilibot at dinala siya ng kanyang lola sa mga magagandang tanawin dito. Uminom din sila ng mga bagong pitas na buko. Hindi niya namamalayan na halos tapos na ang May at kailangan na niyang umuwi sa kanila at mag-aral na muli. Noong June, umuwi siya. Tuwang-tuwa siya at sabik na ibahagi sa kanyang mga kaibigan ang mga naranasan niya habang nagbabakasyon sa Siargao. At doon nagtatapos ang kwento tungkol sa isang grade 1 na estudyante na si Albert. Kung ang May 2 ay Thursday, anong araw kaya naglakbay si Albert papuntang Siargao? Ngayon ay tatanungin ko kayo sa ating binasang kwento. Una, kailan naglakbay si Albert papuntang Siargao? Magaling! Saan naman siya nilibot ng kanyang lola? Tama! Kailan siya umuwi at bakit? Mahusay! Paano natin malalaman kung anong araw pumunta si Albert papuntang Siargao?
Ano ang gagamitin natin? Magaling! Gagamit tayo ng isang kalendaryo. Ngayong araw ay tutukuyin natin ang araw o buwan gamit ang kalendaryo. Tutulungan natin si Albert upang mahanap kung anong araw siya naglakbay patungo sa Siargao gamit ang isang kalendaryo. Yan. Yan. Ito ay isang kalendaryo. Dito natin makikita ang mga petsa at buwan sa isang taon. Ano ulit ang tawag dito? Tama! Ito ay isang kalendaryo. Tutulungan natin si Albert upang mahanap kung anong araw siya naglakbay patungo sa Siargao. Lulutasin natin ang problema sa ating kwento. Yan. Ito ang ating kalendaryo. Kung ang May 1 ay Wednesday, anong araw kaya pumunta si Albert ng Siargao? Mayroon tayong iba't ibang paraan upang lutasin ang problema. Ang unang solusyon ay ipapakita ang araw at petsa sa isang linggo, gaya ng mga sumusunod. May 2, Thursday. May 3, Friday. May 4, Saturday. And May 5, Sunday. Kung ang May 5 ay Sunday, sinasabi dito na pumunta si Albert sa Siargao noong Sunday. Para masigurado natin ito, kung tama, ay meron pa tayong pangalawang solusyon. Ang pangalawang solusyon natin sa kwento ay gagamit tayo ng isang kalendaryo. Mayroon ako ditong kalendaryo sa taong 2024. Kayo ba, mayroon din ba kayong kalendaryo sa inyong mga tahanan? Alam niyo ba gumamit ng kalendaryo para malaman ang araw at buwan? Ang kalendaryo ay napaka-importanteng bagay sa atin. Ito ay para malaman natin ang bawat araw, linggo, buwan at taon. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kalendaryo ay malalaman natin kung anong taon ito, buwan at araw ito. Ang isang taon ay mayroong 12 buwan o 12 months. Ito ay January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, at December. Kada isang buwan ay nahati ito sa 4 na linggo. Kada linggo naman ay nahati ito sa 7 araw o 7 days. Ito ay Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Saturday. Para malutas natin ang problema sa kwento, ay gagamit tayo ng isang kalendaryo para malaman natin ang araw at petsa nito. Sa paggamit ng kalendaryo, tingnan mabuti ang binigay na buwan at petsa sa problema. Ito ay nasa buwan ng May at ang petsa nito ay nasa 5. Nakikita natin ang 5 na nakapaloob siya sa Sunday. Kung gayon, ang araw na pumunta si Albert sa Siargao ay Sunday. Magkakaroon pa tayo ng halimbawa. Ibibigay ko sa inyo ang kalendaryo at aalamin nyo kung anong buwan at araw iyon. Sa kalendaryong yan, makikita nyo na may iba't ibang okasyon na pinagdidiwang natin taon-taon.
Anong buwan at araw natin pinagdidiwang ang Valentine's Day? Hmm? Tama. Ano naman sa Christmas? Magaling. At ang huli ay kailan natin pinagdidiwang ang New Year's? Tama. Masaya ako dahil naintindihan nyo ng lubos ang ating pinag-aralan ngayon. Ngayon ay tatanungin ko kayo ng ilang mga tanong. Handa na ba kayo? Ang unang tanong ay, ano ang ginagamit natin upang matukoy natin ang araw, buwan, at taon? Tama. Ginagamit natin ay ang kalendaryo. Ang pangalawang tanong, mayroon tayong 12 buwan o 12 months sa isang taon. Ang unang buwan ay January. Ano naman ang sumunod ditong buwan? Magaling! Masaya ako dahil naunawaan nyo ang tinalakay nating aralin ngayon. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 3 grupo, kung saan ay magkakaroon kayo ng aktibidad. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng flashcards na may bilang na 12. Ito ay aayusin nyo sa pagkakasunod-sunod ng buwan. Mayroon lamang kayong 10 minuto upang matapos ito. Ito ang para sa group 1. Ito naman ang para sa group 2. At ang panghuli, ito ang para sa group 3. Ito ba ay nauunawaan? Magaling! Maaari nyo nang simulan ang inyong aktibidad.
Natapos na ang 10 minutong binigay ko sa tatlong grupo. Ngayon, titingnan natin kung tama ba ang ginawa nila. Sa unang grupo, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Yan, tama ang ginawa nila sa pagsusunod-sunod ng buwan. Sa pangalang grupo, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ayan, tama din ang ginawa nila. Sa panghuling grupo, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ayan, tama silang lahat. Bigyan natin ng tigli-5 palakpak ang bawat grupo. Ang unang grupo ay Group 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pangalawang grupo naman, 1, 2, 3, 4, 5. At panghuling grupo naman, Group 3, 1, 2, 3, 4, 5. Magagaling! At para sa huling aktibidad natin ay basahin muna natin panuto. Isulat ang buwan, sapat lang kung anong buwan ginaganap ang mga okasyon. Una, Pasko. Pangalawa, Bagong Taon. Pangatlo, Araw ng Puso. Pang-apat, Buwan ng Wika. At ikahuli, pang-5, Halloween. Isusulat nyo ito sa inyong kwaderno. Mayroon lamang kayong 5 minuto para matapos ang aktibidad na to. Malinaw ba mga bata? Ito'y simulan nyo na. Pagkatapos nyong sagutan ito, ay ating itong iwawasto. Yan, simulan natin ang pagwawasto. Sino ang gustong sumagot sa 1? Pasko. Jay, ano yung sagot? Tama, December. Pangalawa, sa bagong taon. MJ? Tama, January. Sa pangatlo naman, Araw ng Puso. February. Tama. Sa pang-apat, Buwan ng Wika. Ayan. Christine, ano ang sagot? Tama, August. At sa panghuli, pang-5, sino ang gusto sumagot?
ng Halloween? Yan. October. Katapusan ng October, tama? Ngayon, ito'y naiwasto na natin. Sino sa inyo ang naka-perfect o 5? Ayan. Magaling. Madaming naka-perfect. Sino naman ang mga naka-4? 1, 2. Yan. Mahusay. Sa 3? 2? 1. Magagaling. Naintindihan nyo ang ating pinag-aralan ngayon. Yan. Dumako naman tayo sa inyong takdang aralin. Basahin natin. Panuto. Pumili ng inyong paboritong buwan at iguhit ang okasyon na ginaganap dito. Pupuntusan natin iyon sa pamamagitan ng paggamit natin ng rubrics. Ang una, pagkamalikhain, 30%. Pagsisikap sa pagguhit, 30%. Pagkukulay, 20%. Malinis na pagkakagawa, 20%. At ang total ay 100%. Wala na bang mga tanong? At kung wala na, tayo magsitayo. Christine, pwede mo bang pangunahan ng ating pangwakas na pagdarasal? Salamat sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, class. Ako'y natutuwa dahil may napulot na naman kayong kaalaman sa akin. Palakpakan ng ating mga sarili. Ayan. Ako nga pala ulit, si Teacher Junel. Hanggang sa muli. Paalam!